Live na po tayo. Live, 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 live. Announce natin. Live na tayo. What time is it? Hello. Ooh, I'm late. Sorry guys. Saglit na naman to. Live na po tayo. Alright. Medyo dami nating masikaso lang. Live na tayo. Live, live, live. Yung mga old songs ng araw. Yung mga iskay, alam nila yun. Feelings. Yung mga kanta ng araw. Hindi natin alam. Kumusta ang ating sound? Kumusta ang sound? Sound. Hello. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Haha, alright. Andiyan na sila. Woo! Loud and clear. Alright. Alright. What sing po kami dito lahat? Wow! Thank you. Sino-sino kayo? Alright. Andiyan Pastora Gab, Pastora Ani, Pastora Sina, Pastora Jen, Pastora Noah. Alright, let's do it. Sa tinagal-tagal kong pakikinig sa ating mga kapatiran na nagpipreach actually, maging sa telebisyon noon, ay narinig ko itong itong verses na ito, katulad itong ating verse. Okay, good. Katulad ng ating verse kahapon, anong isang araw, unang Pedro 5:7, pakipost nga uli. At sinasabi ng ating mga pastor, ng ating mga preachers, ng ating mga teachers, that sa English ay i-cast mo, tapon mo kay Jesus. Tapon mo kay Jesus yung mga alalahanin. So, okay lang. So, lagi natin sinasabi, cast all my cares upon you, Lord Jesus. Okay, good. Yan ang sinasabi sa Bible. But you see, it is the glory of God to conceal a thing. Because gusto niya na ang perlas ay halungkatin natin. Dahil sa mga salita niya mayroong perlas. Na kapag hindi tayo marunong sumisid, alamin, arukin, hindi maganap yung sinasabi na deep, call it unto deep. Ang kalaliman ay tinatawag ang kalaliman. So, sabihin, masyado kayo malalim magturo eh. Teka ha. Teka, sa gabing ito, subukin mo. Malaki ang problema mo sa pera. Malaki ang problema mo sa sakit, halimbawa, sa relasyon, na tingin mo walang solusyon. Malalim yan. Hindi yan basta. No? Lalo na yung, kaya maraming nagpapatiwakal dahil yan eh. So kung pera halimbawa kailangan mo mga, palagay mo, 200,000. Mabigat yan. 200,000 piso.
Bah, hindi basta-basta yun ha. Kapalagay mo. Malalim yan. Yung sinasabing malalim. No? Hindi yan basta-basta. So, saan ka kukuha ng 200,000? Kung wala ka namang trabaho, wala ka negosyo, wala ka namang surplus na ganyan. Biro mo matinding gastusan ang hinaharap. 200,000. Mabigat yan. Kung malaman mo ito sikreto na ito, libre lang. Makinig lang tayo. Hindi naman natin pinangangaral to para sumikat tayo Hindi tayo magkakapatid. Magkakarugtong ng pusod, malaman to sikreto na ito. Walang bayad. Ibig sabihin, kung mayroong 200,000 kang kailangan, tumpak. Masasagot. Dahil kailangan mo 200,000 Pwede ang iyong solusyon 200,000. Ang problema ay 200,000. Ang tagapagligtas, siyempre, 200,000. Parang ganyan. Ikatakot-takot na pangutang, sakit ulo mo. No, pangutang dito, sulisit dito, na. Paano kung malaman natin sa gabing ito? Sa pakinig lang. Libre. Makikinig ka ba? Ito, mukhang wala nakinig. Meron ba? 1 Peter 5:7. Meron ba nakarinig? Paki-post nga at i-post ko dito sa English ha. Baka wala kayong mga electronics dyan. Unang Pedro 5:7. I-post ko rito. Baka naman itong aking computer, ang bagal kasi. Huwag ka mag-alala. Narinig ba ako, guys? Narinig ba, Ate Jen? Sino-sino kayo dyan? Ano ang pinakamabigat mong problema? Meron ba? Yung parang imposible, doktor, hindi kaya. No, pati si Digong, hindi niya kaya. Marami So, paano mangyari ganyan? Dahil hindi daw pwedeng ang kababawan ay matatawag ang kalaliman. Paano ngayon yan? Dito lang sa pakikinig. Alam mo ba ng puso natin walang kasing lalim? Walang kasing lawak. Para ang puso ay tirahan ni Kristo at si Kristo ay sakop niya ang langit at lupa. Aba, matindi ang puso ng tao. Unli. Tingnan mo ito Sa English ito. Lagay natin muna dyan Sa Tagalog, Tagalogin nyo lang Ate Jen. Meron dyan. Ito. Tingin mo ba para kang nalulunod sa kalaliman ng problema? Ayan Deep call it unto deep at the noise of thy waters spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Tingin mo parang nalulunod ka sa alon ng problema. Tapos hindi ka makinig. Alam mo, kaya ng utak nating normal. No. Alright? So, ating alamin, ang ating pamagat, feelings. Nothing more than feelings. And feelings lang kailangan. Feelings. Alright? So, basahin natin, Yan. Kalaliman ay tumatawag sa kalaliman. Sa hugong ng iyong mga baha matindi. Lahat ng iyong alon at ang iyong malalaking alon ay nagsisitabon sa akin. Natabunan ka ba, kapatid? Panahon na para malaman natin ang how-tos. How-tos ito, kung paano. So, balikan natin ang 1 Peter 5:7. Tagalogin natin. Ito, pinos ni Ate Jen. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Saan, kung narinig ninyo ang last nating topic, nasaan siya? Iba na sa'yo siya. So, ilalagat mo sa loob mo. Paano? No?
So ating dugtungan sa gabing ito. Na inyong ilagak sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan. Itong kabalisahan na ito, generic. Nandyan na yung stress ka. Nandun na yung may kailangan ka na hanggang ngayon hindi nasasagot. Nandyan na yung inapi ka. Hindi ka makamove on. No? Nawala ang iyong relasyon kuno. Okay? Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ang ating kukunin na salita dito, ipinagmamalasakit. Simplehan natin, guys. Sagutin niyo ako. Kapag nagmalasakit ka sa isang tao, anong bahagi natin ang umaandar? Paano mo malaman nagmamalasakit ka sa kapwa mo? Sagutin niyo ako. Deep, call it unto deep. Ang kalaliman ay tumatak sa kalaliman. Wala nang pinakamalalim kundi ang puso natin, kapatid. Wala na. Lahat ng uri ng buhay dyan dumadaloy. Ang Diyos at ang demonyo, hindi siya dadaloy sa mundo natin kung hindi siya dadaan sa ating puso. Damdamin daw, sabi ni Ate Jen. Damang-dama mo, di ba? Feelings. Now, saan mo masasabi o saan mo mapipinpoint o saan mo maituturo? Ano ba? Patikat. Ayusin ko Tagalog ko. Saan mo matatagpuan? Yan. Ang sinasabing kabalisahan. Saan? At paano mo masabi na balisa ang tao o balisa ka? Kunin natin sikreto, guys. Sikreto, kunin natin ito. Dahil pag na-perfect natin sa gabing ito, wala tayong problema. Ito ang ating sinasabing Savior, tagapagligtas. Paano mo masabi na balisa ka? Saan banda? At ano ang patunay na balisa ka? Puno ka ng problema. Ang iyong alon at ang iyong malalaking alon ay nagsitabon sa akin. May problema ka ba? Kita mo ba alon? Hindi naman Kung saan yung alon na yun? Ang hugong ng iyong mga baha. Oh, come on. Umuugong. Parang wala namang sumasagot. Kita mo? Pag hindi ka nakinig, kapatid, inaayos na natin kung ano. Bakit ka may problema? Bakit ka may sinasabing kabalisahan? Narinig niyo dyan, Ate Jen? Tanungin mo sila, bakit kabalisa? Ano? Saan banda? Paano ba tanong ko kanina? Saang bahagi ng iyong katauhan nagmumula ang sinasabing kabalisahan? Tanongin mo, kasi hindi alam ng mga youth natin dyan pa siguro kahit na mga SK natin, hindi pa alam. Ako nga rin no? So alamin natin sa gabing ito, taga Bulacan, may sumasagot ba? Wala. May nakikinig ba? Taga Dubai, nandiyan ka ba? Taga Quezon, nandiyan pa kayo? Ay, hindi pala makasagot yung mga taga yan kasi hindi natin sila friends. Sa isip daw, sabi ni Jen. Sa isip. Sa isip, okay, naiisip mo. Alright. Pero paano mo na siguro na balisa ang tao? Naisip niya. Pwede mong isipin.
Naisip mo. Halimbawa, sino bang youth natin dyan? Kung sino mga umiibig, crush. Nakita mo si crush. Naisip mo siya. Pag naisip mo. So what? Naisip eh. Paano masabi na crush niya at nauwi sa sinasabing, mahal ko na yata siya, nalabat for sight ako ah. Isip lang ba? Mga youth, sumagot naman kayo. Ha? Okay. Simulan muna natin. Sabi niya, ang inyong kabalisahan. Doon tayo. Ilagak daw sa kanya ang inyong kabalisahan. Pero pikin natin ito, hinahinahin natin. Dahil akala ko, dahil mga pastor na unawaan sinasabi ko, hindi pala. Kaya pala natapos lang ang seminar, walang tanong. Kasi hindi nila naunawaan, mga pastor ini. Alright. Naalala ko nag-seminar tayo dun sa Marikina eh. Nako, sa mga pastor siguro 8 yata nagpuntahan dahil may pioneer tayo dun noon. Dala-dala yung mga kongregasyon nila. So puno kami. Nagtanong ako eh, siyempre, kaya naman din nila alam, siyempre hindi sila hasa sa ganito. Wala namang pastor-pastor dito kung hasa ka. Okay? Paano malaman na stress ka? Na-stress, alam niyo, stress. Ano ba sa Tagalog na stress? Sa isip lang ba, Ate Jen? Paano? Feeling. Nothing more than feelings. Dama mo ba? Pag na-stress ka ba, may nadadama ka di sa sikmura mo? Nasisikmura ka? Ang iba nasusuka pa eh. Ano? Ang umaandar. Kaya nasisikmura ka. I-pause ko ha. I-pause ko ha. Ang batas natin na tatak lagi. Palagay ko naman, pag na-i-pause natin ito, alam nyo na. Alam na this. Kailangan kasi ma-perfect natin. Ha? Kapag kahit hindi ka nag-aral, hindi ka tapos hindi ka graduate ng grade 1, pag nakinig ka sa gabing ito, mape-perfect mo ito. Pakisali na lang sa Tagalog. Ha? Marami sila dyan. Okay. Salita daw, sabi ni Ate Jen. Okay, good. Yun ang simula eh. Ngunit, ang salita, hanggat hindi pumapasok sa puso, hanggat hindi naging kaisipan ng puso, hindi ito magiging feelings, damdamin. Ewan kung napupunan yung ating sarili. Pag may naisip ka na sinasabi kaninang kabalisahan, dama mo ba? May karamdaman ka bang nadama, nanghihina ka, nanulupaypay ka? Dahil itong katawan na ito, kapatid, sumusunod lang ito sa iniisip ng puso. Di ba? Mayroong mga tao na pagka nagka-problema, kung kumain, grabe! Alam mo na eh. Ang lakas naman kumain. Stress na naman yan. Meron ka. May mga tao naman na pag-stress, problematic, walang gana kumain. So alam mo rin, walang gana kumain. Problema yan. May kabalisahan. So nag-guess natin? Problema man, kasiyahan man, dadaan lahat sa puso. Kung ano ang iniisip sa puso. Sabi dito sa Tagalog, sa loob niya, ganyan nga siya. Kung ano tayo sa puso, yan ang makikita natin sa ating mundo.
sa ating buhay. Ang mangyayari, sabi ni ako nga, I am that I am. Ako nga, yan, ako nga. Yung ikalawang salitang ako nga ay paniniguro ng victory, ang kapanalunan. Pero ikaw yan. So ang buhay sa paligid, tayo yan. Yung kapatid natin, anak natin, magulang natin, kung ano man sila, ang kondisyon ng kanilang katawan, dahil ikaw nakakaalam ng batas ngayon, tayo yan. Ako nga, yan. Ako nga. So, paano nangyari yan? Kung ano ang iniisip natin sa puso natin, ako nga yan. Tayo nga yan. So, pag naisip sa puso, huwag mo sabihin hindi mo dama, kapatid. Huwag mo sabihin hindi mo dama. Hindi mo naisip, hindi mo nadama. Correct? Palagay ko naman, lahat tayo perfect yan. Alright. So, alam na natin. I-wrap up natin na bago tayo humakbang sa sunod na hakbang. Alright. Kung ano ang iniisip niya sa loob niya o sa puso niya, ay ganyan siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. So, ibig sabihin, ako nga, yan, ako nga. Ang ibig sabihin, pag sinasabi ng tao na wala na akong sakit, wala na akong sakit. Pero sa loob niya, may sakit siya, kahit daw sasabihin ng bibig niya, pero wala sa puso niya, ang nakikita niya ay hindi yung sinabi niya, kundi ang nasa loob niya. Ulit. Proverbs 18:21, makinig. Kawikaan 18:21. Death, kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila. Sabihin natin kamatayan ay problemang 200,000. 200,000 piso. Problema mo. Parang kamatayan niya, kapatid. Wala ka naman pera. So, panalangin ka, Kristiyano ka, pupuri ka, okay? Oh, Lord, purihin ka. Tapos deklara mo. Nasa akin na ang 200,000. Pero sa puso mo, iba ang dinadama mo. Yan ang sinasabi, kumain ka, tuminom ka, sabi niya, ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. So wala kang makita ng 200,000. Pinagaling na ako! Pero sa loob ng puso niya, may sakit siya. Ang matutupad pa rin ay yung nasa puso niya. Yung sinasabi, pinagaling ako. Akala mo buhay yun. Dahil ang kamatayan at buhay sa kapangyarihan ng dila. Pero sabi ni Jesus ganito, ayon sa kapuspusan ng ating puso, ang ating bibig magsasalita. Huwag nating sabihin, kapatid, na sinabi natin natupad na. Ayan o, kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. Magaling tayo dyan. So bakit wala, Lord? Sinabi ko naman. Pastor, ba't wala? Sinabi ko naman. Yan na nga wala sa puso mo eh. Pag wala sa puso, hindi mo dama. Ang sipayo, tighati, kabalisahan, kahit hindi mo sabihin, kapatid, kapag daman-dama mo, makikita mo sa paligid mo, maging sa katawan mo. Yan ang sinabing dila ng Espiritu. At bukas makalawa, mamaya-maya lang, tinanong ka, bakit ganyan ang mukha mo? Saan damakmak ang mukha mo? Saan damakol? Tumigil ka nga! O yun na. Yung salita na yun, stress yun. Yung salita na yun, may kabilisahan yun. Okay? Nag-guess ninyo? I-pause natin uli ha. Ang sinasabing
Dito na. Kuha natin negative. Kuha na natin. Perfect tayo dyan, di ba? Ha? May naisip lang eh. Na pagsabihan ng pati sa preaching, sumaman love. No? Alam niyo yung madamdamin, maramdamin, hindi po yan masama. Kung magamit natin yan sa mabuti. Marami tayong, kahit sino man sa atin, normal or sanay na sanay maging maramdamin, di ba? Yung iba, di na nagbabasa na sa group chat, dahil kung ano-ano sinasabi dyan, nanguhusga, na maramdamin. So, umaalis na sa group chat. Ang iba naman, di na di na nagre-read. Eh, grabe naman sila. Puro naman pang-insulto, puro parinig naman yan sila. Grabe. Kala mo kung sino sila. Kala mo mga perfecto. No? Mga bisa, kala mo mga perfecto. No? Ayan. Sapagkat kayo'y pinagmalasakitan niya. Dito na tayo kay Jesus, ha? Kay Jesus. Sino itong nagmamalasakit na niya? Sino siya? I-post mo nga yung ating tunay na katauhan. Kolosa 3:4. Baka meron kayo. Para maunawa natin kung sino siya. Pinagmalasakitan niya tayo. Kaya ilagak daw natin ng mga may lumang kamalayan, lumang katauhan, ang lahat ng ating kabalisahan sa kanya rin. Sa loob. Balisa ka ba? Na-stress. Feelings. Daman-dama. Hindi na makakain. Ang iba naman kain ng kain. Stress. Okay. Ang iba naman, hindi na kumikibo. Yan. Wala na. Kanina lang, nakangiti. Parang friend kayo. Ngayon, hindi na. Ano kaya? Bakit? Bakit ganun? Iwan ko nga dyan. Ano ba sinabi ko? May nasabi ba ako masama? Ito ang Prince of the Power of the Air. Pipilipitin niya para pagdating sa tenga natin. Tama. Ito. Insulto ka naman, pinarigyan ka naman. Palibasa, hindi nila alam kung ano kabigat ng problema na ito eh. Sila nga dito. Ayan. Daman-daman mo. Pati mukha mo, sandamakmak. Ano, ang dilim ng mukha. Ha? Now, balikan natin ang sinasabing sapagkat, ano sabi? Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ano ba yung Tagalog naman ito? Sobra naman. Sabihin na natin, nagmamalasakit siya sa iyo. Oh. Alright? Ilagak mo sa kanya ang lahat mong kabalisyan dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Pagdiinan muna natin ang pagmamalasakit. Ang iba, ang alam sa pagmamalasakit ay yung iba tao. Bawa, ate dyan, ano problema dyan? Ewan ko ba, pastor? Ilang beses namin sinabihan niya? Ganun pa rin? Wawa naman. Oo nga, kawawa sana, pero di ka sulo eh. Nang malasakit na nga kami. Sawa pa loob sa amin. Nga kanyan. Di ba kanya tayo? Nagmalasakit daw. Tayo. Sandali. Paano kung ang sinasabing pagmamalasakit mismo ay para sa iyo at ikaw rin ito? May kaibahan. Ulit. Ang buhay natin daw si Kristo. Siya rin ang inilalagakan natin ng lahat ng ating bigati, problema, kabalisahan. Si Kristo ang buhay natin. Itong tunay na tayo. Ang pinagmamalasikitan nito, tayo. Kapag sabi niya, si Kristo na ating buhay ay mahayag, malinaw na nagmamalasakit siya sa atin. Mas matindi ba itong pagmalasakit na ito
kaysa sa nagmalasakit tayo sa ibang tao na hindi natin sarili. Malalim ba? Malalim. Bawa natin. May siphayo ka. Kaya tayo may siphayo, may pigati, may problema, dahil nasa luma tayong kamalayan. Nasa luma tayong katauhan. So sabi niya, kayo. Ilagak niyo sa akin. Teka. Para mahustong ating pag-uusap ay ulitin natin sinabi natin ng isang gabi. Ha? Ulitin natin. Teka ha. Ibigay ko dyan, tapos tagalugin nyo ha. Nandiyan pa kayo? Libre lang ito guys, libre. May problema ba tayo? Ha? Ay. Libre lang ito. Hanapin ko muna. Hindi mamaya andar din itong aking. Mateo 11:78. Yan, sige nga. Tingnan natin yung sinasabing feelings. Tapos, i-review natin sinabi natin. Anya kayo? Ang actually ginagawa natin, nagkakaroon lang tayo ng risk assessment o ini-inventory natin, nahalukay natin ang ating talagang mga himay-himay sa loob, ang ating bahagi. Itong ginagawa natin. Hindi natin hahanapin sa iba to sa labas natin. Inaalam na natin operation ito, ang puso na ito, itong laman na ito, ang feelings, ang damdamin na ito. Ha? Bakit siya nag-ooperate? Paano? No? Ang key sa mundong ito ay ang emosyon. Ang damdamin. Dahil kung ano iniisip mo sa puso mo, yan ang damdamin mo. Kung anong damdamin mo, yan ikaw at ako. At kung ano ang damdamin natin, yan makikita natin na tayo sa mundong ito. Kung anong iniisip mo sa loob mo, ay ganyan ka. Huwag mo sabihin iniisip mo sa loob mo, hindi mo dama. Pag buo, solid, itong damdamin na ito, kapatid, kitang-kita mo sa labas. Mamumunga ito ayon sa damdamin. Dahil ang mundong ito, salamin ng damdamin. Kaya sabi, Kawikaan 4:23, bantayan mo ang puso mo na maigi. Bantayan mo. Yan yung puso na yan, ang daluyan ng damdamin. Kung anong damdamin yan, yan ang buhay mo, makikita mo. Kaya pag nagsalita tayo at naramdaman natin, kaya maraming madamdamin. Very good yan. Very sharp. Napakatalas ang damdamin. Nasabihan mo lang ng, oh, ba't ganyan kilay mo? Ay, ano? Pagpasok mo sa office, mga 8:30. Oh, ba't ganyan kilay mo? Bakit? Kung alam mo sino to? Kaya, madamdamin, di ba? Kilay is light daw. Siyempre na. Tingin ka naman sa salamin. Bakit ba? Ano ang problema sa kilay ko? Bakit? Di naman tabingi Oh, ginanon mo pa yung salamin. Tinabingi mo yung salamin. Kahit na ano pa, tabingi mo yung salamin. Kung tabingi talaga ang kilay mo, tabingi talaga yan. So, anong gagawin mo? Palitan mo kilay mo. Alright? Yan ang damdamin. Okay? Now, perfectin natin. Ang lahat ng kabalisahan ay salita na naging kaisipan sa puso. Pag naging kaisipan sa puso,
naging damdamin. Daman-daman natin. Correct? Now, sabi ni Jesus, ikaw yan. Ikaw yan. Ikaw na luma. Hindi ako yan. Ang gagawin mo, dahil sobra kitang mahal, no? Nagmamalasakit ako sa iyo, no? Bigay mo sa akin yan. Paano mo ibigay? Oo, isabi na yung Lord. Ang ibig niyang sabihin, iwanan mo ang luma mong kamalayan. Be still and know. Be still and know. Efeso 4:22. Itigil na ang damdamin, kaisipan, pananalita ng lumang tao. Old man, sabi niya. Old man yan. Magbago ka, sabi niya, ng pag-iisip ng espiritu mo sa puso. Para maisut mo ang bago mong pagkatao, your inner man. So ikaw din to nagsasalita. Akin na yan, akin na yan. Akin na yan. Akin na yan. Sipayo mo. Akin na yan, kabilisan mo. Akin na yan. Ikaw yan. Walang iba. Ikaw pa rin yan. Ikaw yung pumapatay. Ikaw rin bumubuhay. Ikaw sumusugat. Ikaw rin nagpapagaling. Walang iba. Ikaw yan. So ikaw, pumapatay ka. Luma. Akin na yan. Ibig sabihin, dumito ka sa buhay na tama. Be still. Be still and know that I am. No? Maging mapayapa ka, relax, at para malang ikaw nga yan. Si ako nga ka. Upang magkaroon-karoon ng kapahingahan. So, sino ang susi? Ikaw rin at ako. Pero kailangan concentration, meditation. Ang sabi ni Paul yung Gitso, visualizing. Kaya lang, medyo mano yung kanya kasi may mga fourth dimension siya sinasabi. Eh kung hindi ka naman nakatapos ng grade 1, no? Malay mo man doon. So ganito na lang sinasabing visualization. Pag nadama natin, sa ayaw mo at sa gusto, nakikita mo. Pagpikit mo sa mata mo, nakikita mo sarili mo. Hindi mo lang naunawaan nun. Nakikita mo ang sarili mo na sobrang malungkot. Sobrang ano ba tawag yung very weak. Walang lakas. Walang pag-asa. At damang-dama mo. Eh sino yan? Ikaw yan. Pumapatay yun. Sabi niya, ako nga pumapatay. Ako nga bumubuhay. Ako sabi niya sumusugat, ako rin nagpapagaling. Si ako nga, ikaw yan. Ano si Shinji naman? Eh ito kasi, grabe naman kasi sila eh. Grabe. Mga chismosa. Parang gano'n na. Grabe. Kung makano sila eh. Sino? Eh, masaya sila, ho! Ang saya-saya nila. Ikaw, nasaan ka? Nagmumukmuk ka, ho? Eh, sino sa larin? Sila. Hindi, Tayo, Ikaw, Turo mo sila, eh. Tapos, ba't ganyan ka magsalita? Ba't ganyan sinabi mo? Ano ba sinabi ko? Sinabi mo ganito. Ay, hindi. Nagmamalasakit lang ako. Kaya ko nasabi sa iyo yun. Pambila ko naman, darling naman. Mahal naman kita eh. Kailan pa ba kita inaway? Eh, sino mo? So tayo lahat. Ikaw rin magbigay ng lahat ng iyong kabalisahan sa sarili mo. Kailan dalawa sarili mo? Outer man, inner man. Luma, bago. Ikaw lahat ito. Nagkukontrahan ito. Nagkukontrahan. Tingnan natin ha. Yan, tandaan niyo yung kayo'y aking papagpahingain. Roma 8:6 para diyan tayo matapos ha. Roma 8:6 hanggang 7. Romans chapter 8 verse 6 and 7. Naalala ko lang.
Baka hindi nyo pa na-gets. Kaya na mag-gets natin, mag-isang oras na tayo. Kailan tapusin na natin, ha? Para ma-perfect natin. Pag mga may nagsabi sa'yo, sumigaw sa atin, chinismis tayo, no? Siniraan tayo, at nagalit tayo, sino ang salarin? Sino ang dahilan kaya ka nagalit? Sila o ikaw mismo? Dahil ang puso natin, ang bantayan natin, hindi puso nila. Puso natin. Pag sinabi halimbawa, paano ba na-open ng mga... Maraming pagkaklaseng pagka-open eh. Yung sumaan loob. Ba't sumaan loob mo? Hindi naman ikaw yun. Ang mundong ito, lalo sa Pilipinas, ang tao, halos lahat ng Pilipino, nabubuhay ayon sa sasabihin ng tao sa kanya. Dito po sa Australia, Pilipino lang may ganyan. Mga taga-Asya. Sila dito, wala silang pakialam. Hindi sila sanay sa ganyan. Wala sila doon pakialam. Hindi naman mabubuhay sa tingin ng tao, no? Ganun sinasabi lagi ng maraming Pilipino. Dito nila sinasabi yan, pero ganyan sila. Nakukulong tayo sa sasabihin ng tao. Kaya kung ang uso ganito, sunod ka naman. Ano na sabi ng tao? Wala akong pera. Bakit hindi ako nagpo-flaunt ng aking mga kayamanan, no? Tapos pag nakidnap ka, yak-yak ka. So malinaw yan, no? To be carnally minded is death. Mga Kristiyano sinasabihan ito. Doon nagsimula ito sa Roma 8:1-2. Romans 8 verse 1-2 na wala ng paghahatol sa kanino mang na kay Kristo. Ngunit dinugtungan niya rito hanggang 6 and 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, yun ang sinasabi ko ng outer man, old man, lumang katauhan. Datapwat, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Natanda niyo ba ang batas kanina? Kawikaan 23:7. Kung ano ang kaisipan daw sa loob natin, yan tayo. Puro kaisipan, no? Kung ano ang kaisipan ang nasa loob, either kamatayan o kapayapaan, o buhay, kamatayan at buhay, nakalagay dyan sa verse 6, Romans chapter 8, verse 6. So, sino gumagawa niya? Ibang tao. Pag tinuligsa tayo, siyempre, normal sa atin sumama ang loob, natural, no? Huwag mong sabihin na hindi. Pero panahon na. Para sawatain natin ito. Ibigay natin ang kabalisahan natin sa ating tunay na sarili. Upang magkaroon tayo ng kaisipan ng Espiritu na buhay at kapayapaan. Ano ang ibig sabihin? Resist the devil and he will flee from you. James 4:7. Resist. Ang ibig sabihin ng resist, huwag siyang makasagi sa puso natin. Yan ang resist. Pag nag-chismis sa atin, sinisiraan tayo, may mga pinaringgan sa atin, sitasin muna natin kung ang kanyang layunin mabuti. At yun ang papasukin sa puso. Ang hindi mabuti, huwag papasukin sa puso. Yan ang sinasabing resist the devil. Actually, ang devil o ang kabalisahan ay hindi nag-i-exist. Nawawala kapag tayo ay nasa ating kaisipan, espiritu o sa ating tunay na katauhang si Kristo na espiritu. Kaya napakarami dyan tao eh. Tinutulig sana araw-gabi sa social media eh. Paglabas sa TV sekretary, ito nga. Normal na yan. Normal sa kanila yan. Eh, hindi naman tayo pwedeng asikasuhin yung ganyan. Hindi natin i-entertain yan.
Kasi wala sa isip natin yun eh. Hindi naman yun ang ating talagang damdamin, ating layunin eh. O, ayaw mo lang sila, makikita nila balang araw na maputi ang ating puso, mabuti ang ating layunin. Yan, ganyan sila. Hindi sila apektado. Yun ang sinabi, cast all your cares upon me. Ilagay nyo ang inyong kabalisan sa akin, sa aking. Siya kasi tayo rin. So, sino ngayon ang susi? Tayo rin So, paano sinasabi kanina ni Jesus na bibigyan ko kayo ng kapahingahan? Si Kristo nga yun, ang buhay natin. Ano ang ebidensya na nagkaroon tayo ng kapahingaan? Buhay at kapayapaan, no? Sabi. Dahil sabi niya, etong kaisipan ng laman sa verse 7, ay laban yan sa Diyos, kalaban ng Diyos. Sino ang Diyos? Sino may buhay? Diyos. Di ba ikaw rin? At di nagpapasakop sa kaisipan ng Diyos. Kautusan ibig sabihin, salita, kaisipan. So tayo rin talaga ang sumusugat at nagpapagaling. Tayo rin ang papahinga sa sarili natin. So anong pipiliin natin? Damahin, isipin at damahin, o resist the devil. Ibaliwala siya. Itapon siya. Pagdikit niya sa iyong buhay, Kristo, basag siya. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Ang Kristong buhay, ibig sabihin, the anointed one. Ang buhay mo na Kristo, yan ang anointed. Yan ang tunay mong katawan. Pag kinas mo, tinapon mo sa buhay mong katawan, buhay mong Kristo, biglang wasak siya. Hindi siya nag-i-exist. Nawawala siya. Flee. Lumalayas siya. Nawala siya. All things are passed away. If anyone be in Christ. Ang sino man na kay Kristo ay bago nila. Lahat ng bagay lumipas. Wala. 200,000 na problema na wala. E paano masabi na wala? Daman-dama mo na mayroon kang 200,000. Daman-dama mo. Mapayapa ka. Kitang-kita mo sa puso mo. Puspos ng 200 ang sarili mo. Hawak mo. Palakpak sa iyo. Ang mga kaibigan mo. Kitang-kita mo. Ganyan naman talaga eh. Pag nasa sipayo tayo eh. Kitang-kita mo rin sarili mo eh. May sakit eh. Lupay-pay. Walang pag-asa. Ano ang key? Uli. Feelings. Nothing more than feelings. Yung mga oldies. Anak ko si King ganyan eh. Mga oldies ang gusto niya. Mga classic instrumental music. Ito ka ako eh. Oh, anak ko nga ito. Kasi jazz ang gusto ko eh. Mga classic music. Depende raw sa music mo ang antas ng katauhan mo. Yung mga music nila, kaya mga music na yung mga kanilang superstar ay si Dog. Yun yung Dog na negro, Amerikano. Dog. Yan ang kanilang mga sinusunod. Yan. Buhay dogs. Sorry guys. Kaya magbago tayo pati music. Kaya ang music, galing sa salitang muse. Kaya nag-worship tayo. Ang muse, ito yung ginamit nila sa amusement. Kaya pag pumasok ka sa amusement park, Disneyland, nawala ang lahat ng, kabigatan mo. Kasi ang muse, ibig sabihin, kapos. Para kang sinasakop, yun muse. Kaya pag napasok ka sa amusement park, wala, masaya dito. Ang ganda dito sa Camp Barak. Wala problema ko. Nakita ko itong kalikasan, ang ganda, sarap. Lalo sa gabi. Galing niya ate sige na mag-design. Wala problema ko. Kapahinga ako. Salamat. Wala akong problema. Wala yung mga cellphone na daming pumapasok problema. Yung mga text, kung ano-ano. Pahinga ako rito. Yung muse tawag nun. Pero yung music
sa puso. Naunawa niya? So, pati ang ating music, palitan natin. Dahil pag kumanta ka ng, Mahal, saan ka nang galing kagabi? Naku, naloko na. Ha? Ayan, puro pigati sa puso. Hindi maka-move on. Post pa dun sa Facebook. Oh. Subukin mo na. Yan, mga stress yan. Palitan natin yun. Okay? Now, feelings. Sabi ni Ate Ann. Negative man ang laman ng puso, kapatid, tandaan mo, dama mo. So, anong ebidensya na ang ating lahat ng kabalisan na ibigay natin sa ating tunay na buhay na si Kristo Jesus? Buhay at kapayapaan. Pag may buhay at kapayapaan, damahin mo, kapatid. Hanggat di mo nadadama, hindi mo pa naitapon ang problema. Kung may 200,000 ka problema, at hindi mo pa nadama ang buhay at kapayapaan, buhay ibig sabihin Diyos, hindi mo pa nadama ang kapahingaan na ito, hindi mo makita sarili mo na may 200,000 ka. Nilaliman ko na 200,000. Sa katulad ko mayaman ng 200,000, barya yun. Mayaman ka rin, di ba? Huwag kayong padala ng solicitation dito, ha? Pero, kahit na 10 piso, kung wala kang ganyan, mabigat yan. So, wala sa halaga. Sa iba, yung mga galis dito, wala yan. Katulad ko, sanay ako niya. Tutulog ko tabi ng mga manok eh. Wala yan. Kinakamot na yun. Minsan bakukang yun. Sa iba, big time yan. Pag may rashes, ano ba yan? May rashes ako. Big time sa kanila yan. So, stress na sa kanila yan. So, ano? Negative. Ano ang ebidensya? Kaisipan sa puso, pero damang-dama. Feelings. Yan ang problema. Ang solusyon, deliverance. Nasa puso rin ang salita na pinagpala ka na. He cared for you. Malamal ka ng Lord. Bitikuloso ang pagbabantay niya sa iyo. Sa puso mo, kitang-kita mo rin ang pagmamahal niya. Paano malaman na nasagot ang problema? Feelings. Daman-daman natin. Sa lahat ng anggulo ng buhay. Problema mo, ano? Wala kang anak. Hindi kayo nagkakaanak. Daman-daman mo, di ba? Hindi ka nagkaanak. Kaya kahit nagtatabi ka ng asawa mo, wala lang. Pero damahin mo, kapatid, ang solusyon. Naghawak-hawak mo ng baby mo. At tuwan-tuwan-tuwa ka. Kitang-kita mo, daman-dama mo. Pati iyak ng baby mo. Bahay, wala kang bahay. Umupo ka sa upuan na ganito. Pikit mong mata mo. Tingnan mo na sa loob ka na ng bahay na gusto mo. Daman-dama mo. Mula sa puso mo. Malinaw na malinaw. Kitang-kita mo. Nakaupo ka sa bahay mo. Yung daman-dama mo. Ang bango. Nag-spray ang anak ko ng pabango sa loob ng kwarto. Bango. Daman-dama mo pati amoy. Lahat ang, marami tayong teaching na gano'n. Hindi lang natin tinuturo lahat. Yung feeling. Si Isaac, sabi niya, halika rito. Halika rito, Isaw, anak ko. So I can feel you. Para madama kita. Ang kaharap niya si Jacob. Nagsasalita, boses ako. Pero hindi naman niya mabalahibo. Naamoy niya. Amoy pawis. Si Isaw nga ito. So binigay niya ang blessing kay Jacob. Kapatid, pag hindi natin nadama ang blessing, ang solusyon, hindi makita, hindi natin mahawakan, hindi natin makita sa ating buhay.
sa gabing ito, gamitin natin ang pagiging madamdamin sa fasting. Sama-sama tayo. Pag may nanlulumbay, turuan natin. Hawakan mo ng kamay. Halika. Halika ka dito, kapatid. Halika. Damahin natin. Ano ba problema mo? 200,000. Damahin natin. Damahin natin. Ibigay natin sa ating buhay Kristo sa gabing ito. Bigay natin. Karnal yan. Kaisipang laman yan. Kamatayan yan. Stress yan. Sakit yan. Kawalang pag-asa yan. Christ in you, the hope of glory. Si Kristo sumasa sa inyo, pag-asa ng kaluwalhatian. Damahin natin ang buhay natin Kristo. Dahil pag dumikit siya dyan, mamaya, pag nasa kay Kristo na tayo, lahat yan, lumipas na. Nawala. Narito. Lahat bago. Ha? Ang lahat ng bago, solusyon yung kapatid. Lahat ng problema, lumipas yun, lumayon. Minsan hindi natin naunawa ng Bible, nakala natin kaisipan ng tao. No, ito ay espiritu, nakaasawa sa ating kaluluwa o puso, dama ng ating katawan. Kanina daman-dama mo, walang-wala ka. May sakit ka. Puno ka ng problema. Kabalisahan. Teka, mag-emote muna ako. Concentrate. Be still, be still, be still. So that I will know that I am. Itapon ko sa aking buhay, Kristo na anointed. Pagtapon ko sa aking buhay, Kristo na anointed. Ako yun. Bigla siya nawala. That the yoke shall be destroyed because of the anointing. Crack siya. Basag siya. Bago pa siya dumikit sa aking buhay, Kristo. Yan ang imagine natin. Ngayon, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Lahat ng bagay ay lumipas na. Narito, lahat ay bago. Solusyon. 2 Corinthians 5:17. Ang susi, damahin mo. Siguruhin mo na sa puso. 100% yun. Ang solusyon. Madali na maisip ang solusyon eh. Sakit, anong solusyon? Anong tagapagligtas? Kagalingan. So, kita mo ba sarili mo? Kita mo ba? Na malusog, nagbabasketball ka. Sabi kay Kuya Noah, isipin mo to. Isipin mo, nagbabasketball ka na. Wala ka ganyan. Isipin mo, concentrate. Oh, hindi na wala yung dialysis. Bakit? Lumipas yan! Nasa bago ang katawan mo si Kristo. To be spiritually minded is life and peace. Ang nasa kaisipan ng Espiritu, si Kristo Jesus, ay buhay at kamatayan. Buhay at kapayapaan, sorry. Pero ang kaisipan ng laman, lahat kaisipan, kapatid. Walang kaisipan sa puso na hindi mo dama. Sabihin mo sa akin, sinungaling ka pag hindi mo nadama. Naisip mo sa puso mo, naging kaisipan mo, naging kamalayan mo, hindi mo dama, sinungaling ka. Yung sinasabi, kumain ka at uminom ka. Pero sinasabi niya, ang puso niya wala sa iyo. Yan ang sinasabi daw. Siguruhin mo. Siguruhin natin. Concentrate. Boom! Kita mo. Ha! Behold! Ang behold, ibig sabihin, tingnan mo sa mata ng iyong espiritu na buhay. O mata ng pananampalataya. Bago na. Ha? Bago. Kanina luma. Bago na. Kanina kabalisan. Ito. Kapayapa. Praise the Lord. Madali lang na. Tayo lahat. Wala na tayong hanapin pa kung sino. Tayo. Si ako nga. Yan. Ako nga. Guess ya? Father Almighty, salamat po at naiksiman ang aming pagtatagpo. Ngunit may napulot kami sa iyo kung paano sa gawa ito. Salamat at ang susi pala ay feelings. Damdamin. Damahin namin. Mula sa loob, makikita sa labas. Dahil ang kapuspusan pala ng iyong sarili sa amin ay ang katawan. Nakakadama. Kung wala palang katawan, hindi namin dama. Si ikaw pala, ang aming buhay at kailang mahadaman namin. Ang lahat ng ikaw, unlimited.
Salamat, Ama. Daddy, Abba. Salamat, Holy Spirit, Daddy. We give you all the glory and the dominion. Sa pangalan namin, buhay na kapuspusan mo, si Yesu Cristo ng Nazareth. The Lamb of God. Tandaan mo, guys, ang ating dugo ni Cristo Jesus. Salamat po. Thank you, Father. Amen. Angels of God will dispatch you guys in Jesus' mighty name. Nantayin yung video na ito. Sa mga paputol-putol po, maaaring putol ang inyong inyong mga signal or wala kang signal, sabihin sa kaibigan nyo, i-post nyo lang, i-forward nyo sa kanila itong videos na ito, ang video na ito, at nang mapakinabangan nila. Kung pwede nga lang, bigyan ko kayo lahat ng load, no? Para mapanood nyo ito. Amen? Guys, tandaan mo, ito, pag sinabi mo gano'n, sino ka? Ito, ikaw. Ito yung luma. Pag sinabi mo gano'n, pag gumaganon ka, may dalawang katawan lagi. Luma, bago. Kaisipang laman, kaisipang espiritu. Kailangan itong kaisipang laman mawala. All things are passed away. Lahat ng luma, lumipas na. Okay? I love you guys. See you tomorrow.